dakuin natin si Inday Sara Duterte, mga bossing. Kasi sabi dito, political strategist Alan Herman. Yan daw po yung pangalan nung nagsabi niyan. Sa mga vlog ko po, mga kababayan, siguro may 2 linggo na po akong nagsasasat dito, nagsasasalita na para po sa akin, ang sinasabi ko na yung mga DDS ay natutuwa sa hindi naman dapat nila katuwaan. Ano po? Kasi mga bossing, ang nakikita ko doon sa mga DDS, para pong may piyesta. No? Para pong may piyesta dahil daw po nauudlot or inuudlot ng Senado yung pagpapa-impeach o yung pag-uumpisa ng impeachment kay Vice Presidente. Ang hindi ho yata nila alam, mga bossing, lagi ko sinasabi dito na kung gusto nila ng impeachment, kung gusto nila na mapigilan yung impeachment, dapat po, ang hilingin nila ay ora-orada, umpisahan na yung impeachment. Bakit to? Kung sakaling 2 buwan ang itagal, makakaboto pa yung mga nila, yung mga senador po nila. Di ba kagaya ng mga Bato de la Rosa? Kapag ka natapos ang eleksyon, wala na yung mga yan. Talo na yung mga yan. Di ba? So mas pabor sa kanila kung ngayon agad gagawin yung impeachment. Di ba? Sabi nga natin, bago pa lang bago pa lang i-submit yung reklamo na yan, is madami yung mga Duterte supporter doon sa Senado. Madami ang bilang nila. Kaya, mga bossing, mas okay para sa ating mga sumisigaw ng impeachment yung mapaatras. Sabi ko parang ako lang yata mag-isang nakakaisip nun. Kasi yung ibang mga kapwa ko vlogger na gusto din po nila yung impeachment, isinusulong din po nila yung impeachment na hindi po bulag doon sa mga pagtatago ng ating Vice Presidente sa alibay, no? Para hindi masagot yung mga katanungan na yon. Sabi ko parang ako lang mag-isang vlogger yung nagsasabing mas okay na pagkatapos ng eleksyon, no, ang impeachment. Ngayon, meron pala mga political analyst din po o mga political strategists na sinasabi nila mas okay talaga yung sinasabi ko na dapat pagkatapos ng eleksyon, no, kung pro-impeachment ka. Sabi dito, I think the best path to victory for the Vice President to be acquitted in a political exercise like the impeachment would actually be for the current crop of senators to sit as judge now because you don't know what will happen in the 20th Congress. Which is, yan nga po yung sinasabi natin. Yung mga Bato de la Rosa, may tulog po yung mga yun. Ano po? Yung mga gusto naman nilang makapasok sa pagkasenador, kagaya po ng mga nasa PDP laban, mukhang malabo naman po makapasok. Ano? Yung mga idol po ng mga DDS dyan na sila Vic Rodriguez, sila Jimmy Bondo, si Marcoleta, sino pa? Yung Diyos ng mga DDS na si Buloyski, lahat po yun, nasa plus 25 pataas yung position nila sa survey. Malabo pong makalusot. So kung ikaw, DDS, at nag-iisip ka ng maigi, dapat ang isinusulong nyo, umpisahan na yung impeachment na yan. Hanggat nakaupo pa yung mga kakampi na senador ng mga Duterte. Wala ho, hindi mga nag-iisip. No? Masaya pa kasi nauudlot yung impeachment. Alam nyo ba kapag ganito ang nangyari? Pagtapos ng eleksyon, yung mga kandidato ninyo, si Bato nga, pang ila si Bato? 12 to 15. Di ba? May sabit yan. May sabit pag ganyan yung posisyon mo, ha? Hindi ka 100% o hindi ka man lang 70% na makakaposisyon sa 12. Di ba? Pag ganyan, malamang sa alamang 13, 14 o 15 ang kalalagyan ni Bato de la Rosa. Di ba? Pag ngayon, si Bato at yung iba pang mga senador makakaboto para proteksyonan si si VP Sara.
Pero kapagka after ng eleksyon, wala na yang mga yan, yung mga kakampi ninyo. Binibigyan ko na nga kayo ng hint, no, na dapat isulong nyo na ngayon. Sumigaw kayo, umpisahan na natin ang impeachment hangga't nandiyan yung mga senador namin. Tingnan nyo, sabi ng Senado, ang balik nila June 2, kung hindi ako nagkakamali, June 2. O di ba? Kailan ho ang eleksyon? Mayo 12. Yung Mayo 12, malamang sibak na po sila Bato de la Rosa doon. Hindi na magiging judge para sa impeachment. Pero si Bato, no, nakaupo pa din yan hanggang June 30. Hanggang June 30 nakaupo pa din yan. So ngayon, makikisali pa siya doon sa mga sa hearing ng impeachment na yan. O di ba? Hindi nyo napansin ang sabi ni Senate President Chis Escudero, sa July 21 na lang. Tingnan nyo, mas sinigurado pa na talagang wala ng mga DDS. Para dyan sa impeachment ni Vice Presidente. Sabi ni Martinez Ferrer, mahina talaga ang justice system natin. BBM, ayusin mo ang gulo ng administrasyon. Yan po yung laging sinasabi ng mga DDS. Nung kay Buloyski, nung dinadakip si Buloyski, walang kwenta ang hustisya ng Pilipinas. Ganun ang sigawan nila. Walang kwenta ang justice system ng Pilipinas. Yan ang sigawan po nila, mga kababayan. Pagka po kay Buloy yun, inaaresto. Diba? Walang kwenta ang justice system. Pero kapag naman sa dating Pangulong Duterte, pagpapapasukin naman po yung ICC, maayos naman ang justice system ng Pilipinas. Etong mga DDS na to, ang gusto lang po, laging pabor sa kanila. Ang gulo hindi na nila alam kung saan sila lulugar. Pagka kay Buloyski, hindi maayos ang justice system kasi inaaresto si Buloyski. Pagka kay dating Pangulong Duterte at papapasukin ng ICC, maayos naman daw po ang justice system ng Pilipinas. Kayong mga DDS, ayusin nyo nga yung mga utak nyo. Ganito gawin nyo bago ko matapos mga DDS. Sundan nyo ako. Iganon nyo yung ulo nyo, iganon nyo, tas alog-alog nyo ganon. Para maalog, baka sakali, gumana. Mga uto-uto kasi kayo. Sabihin dito, si Bongbong Marcos, nagdodroga. Sige naman. Sabi ni Alben Estrada, block nyo tong page niya. Nag-iiyakan pala yung mga DDS dito. Alugin nyo kasi yung mga wala nyong laman na utak. Puro kayo mga uto-uto.